faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ang sabi po sa verse natin ngayon is on John 20:24 to 25. Sabi po rito, Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Sa buhay po natin na sa panahon po ngayon, uso po yung sabi na to see is to believe, na bago ka maniwala sa isang bagay, nakikita mo muna, present, nasa harap mo. One of the challenges, sabi nga ng isang Kristiyano sa panahon ngayon, hindi na po natin kasama si Jesus. No? Nasa heaven po siya and seated on the right hand of the Father. Unlike po katulad dati ng mga disciples, nakakasama nila siya physically. Tayo, ang dilemma ngayon, no? Hindi natin siya nakikita, hindi natin hawakan, hindi natin nakausap. But I propose these things sa buhay natin na sabi nga again, in a society that is to see is to believe, may mga bagay na talagang nasasabi natin totoo at nandiyan si Kristo, which also shows yung buhay natin bilang mga anak niya. Well, firstly, is again, sabi nga, as yung pinaka-common would be nature around us, na nakikita natin yung creation niya, especially during the times na ako po ay nagbabiyahe sa iba-ibang probinsya, yung nature na makikita mo, kung paano napakaganda nila, kung paano na-preserve, kung paano nagkakaroon ng mga ganong mga bagay, na ganong features, ganong mga klase ng mga puno, hayop, no? Mga bagay na gano'n. It shows us how great of a creator God is sa buhay ng lahat na sa atin. At pinapakita din kung paano niya sinusustain yung mga bagay na to. No? Na sinabi nga ng Biblia, they neither sow nor reap, but the Father in heaven feeds them, takes care of them, yung mga hayop sa mga katubatan na to at sa mga features na ito. Una yon. Pangalawa, is yung pang-araw-araw na kabutihan na nararanasan natin na binibigay ng Panginoon. Katulad ng simple na bagay. Sabi nga nila, ang pinakasimple ito is yung pagkising mo sa bawat umaga. But other than that, yung kada umaga na iingatan ka sa pagbiyahe mo, yung kada umaga yung pangangailangan mo na provide ng Panginoon, yung every single day na tumutugon sa panalangin, yung every single day, nandyan yung provision palagi, would really show how much He cares and how much He thinks about us and how much truly importante tayo sa Kanya. And as a pangatlo, sabi nga, nung bago umalis siya, sabi niya, iiwan ko sa inyo yung Comforter or yung Holy Spirit na palaging constantly nagre-remind sa atin na mahal tayo ng Diyos. Constantly nagpapalala sa atin na mahalaga tayo sa Diyos. Na constantly reminds us na pipiliin tayo ng Diyos no matter what happens. No matter what the situation is in our life, pinipili niya tayo na alagaan at mahalin. And how it does boils down to our theme right now of faithfulness. God has been faithful in our lives. No matter what happened, tapat siya. Tapat siya na nag-aaruga. Tapat siya na nagbibigay ng pangangailangan. Tapat siya na pinili niya tayo. At isang bagay na hindi natin matatanggal sa Kanya bilang sa pagka-Diyos niya, yung faithfulness niya. Tayo, in return, ipakita rin natin how faithful we are to Him. By what? By following His commandments, obeying Him, and truly trusting Him. Mga kapatid, sa buhay natin, if you come to think of it, ang daming bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa dami ng lawak ng ginawa niya sa buhay natin. And He's been that faithful in our lives. Sa atin ni Apostol Pablo, yun yung pagkakautang niya, yung buhay niya sa Panginoon. Tayo rin, our lives should be faithful in declaring who Christ is in our lives.
And in everything that we do, paano mangyayari yan? Kinukonsidera ba natin yung nais niya sa buhay natin? When we make our plans, kasama ba ang Panginoon sa plano natin? Pagka yung moving forward with our decisions, kasama ba siya? Mga kapatid, dapat kasama siya. And we must focus on what his desire is in our life. That is how we show how faithful we are to Him. Kahit sabi niya, hindi natin siya nakikita. Pero pinapadama niya sa atin kung kaano tayo kahalaga sa Kanya at kung paano niya mas pinili tayo na ibigin, alagaan. Much that we can give back is the same love and respect to God and our faithfulness to Him. Mga kapatid, do you still consider God? Do you think of Him? Is your life focused solely on Him? You can say, I am faithful. I am faithful. Even though without sabi nga yung butas, mahawakan, pero yung constantly nararanasan mo, yung goodness ng Panginoon sa buhay natin, it is enough for us to be truly faithful to Him and to truly show our love to Him. Mga kapatid, it's time if nagkukulang tayo, it's time that we go back to showing God who He is in our lives. And we be faithful. Yes, in a world, in a society na sobrang to see is to believe. Pero pinapakita naman ng Panginoon, pinapahayag ng Panginoon sa atin kung gaano tayo kahalaga at kung paano niya tayo pinili at pinahalagahan. Di ba enough na yun to really show and to really say that I will be faithful to Him? Kasi sabi nga, kahit hindi tayo magtapat, tapat siya. No? Pwede maging lugi yun sa Panginoon no? Pero ganun siya. Kaya mga kapatid, a change of heart is needed. And to really consider God and Him and in our lives, we be faithful. At yung buhay natin na ito, we give it to Him as a living sacrifice. Faithfully following Him, loving Him, and let Him really be the one to control our lives. Let us pray. Dakilan Diyos sa oras po na ito, samahan niyo po bawat isa sa amin. Salisikin niyo po yung puso namin na tunay kami maging tapat sa iyo at sa iyo lamang. Salamat dakilan Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.